Ang ating pakinabang doon sa buhay na walang hanggan na galing sa Diyos. Ang una, tingnan natin kung ano yung una. Sabi ng verse 18, ang bawat ipinanganak sa Diyos ay kanyang iniingatan. Yun yung sa pakinabang natin, mga kapatid. Bakit iniingatan ng Diyos yung pinanganak? Kasi yung Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, ilagay doon sa puso natin, ay iniingatan ng Diyos sapagkat yun ay galing sa Kanya. Yun yung binigay niyang eternal. Yun yung binigay niyang salvation. At yung Espiritu na yun ay iniingatan ng Diyos kasi hindi niya ito pwede pabayaan sapagkat ito ay galing sa Kanya. At ito ay babalik sa Kanya. Yun kasi po yung purpose. Bakit iniingatan ng Diyos? Kasi ibabalik ng Diyos ito sa Kanyang kaharian yung Espiritu na ibinigay sa atin. Yung ginagawa ng physical na laman, mga kapatid, ay ginagawa niya at hindi tinitingnan ng Diyos yung ginagawa niya ng physical. Ang tinitingnan ng Diyos ko na yung ginagawa ng Espiritu na kanyang binuhay. Kaya yun yung yun yung kanyang iniingatan. Si Apostol Juan ay hindi nagpapahayag ng tungkol sa panandaliang paniniwala, kundi nang nagpapatuloy at palagi ang pananampalataya. Ibig sabihin, yung Espiritu na yun na ibinigay ng Diyos sa atin ang binuhay niya, ay minimaintain ng Diyos sa pagpagitan ng banal na Espiritu na hindi magbintang-bintang yung pananampalataya natin. Hindi mabago yung pananampalataya natin doon sa Diyos, doon sa mga nararanasan ng physical natin. Alam nyo kasi, yun yung effect kapag yung physical na katawan natin ay medyo sumisid lang. Doon nagkakaroon ng problema. At apektado yung Espiritu. Kaya nga sabi doon, ay huwag natin paghatiin ang Espiritu. Kaya kapag nagkasala yung laman, talaga natin paghatiin ang Espiritu. At doon, nagkakaroon na kapag mahina yung pananampalataya, pag nanghina yung pananampalataya, doon nagkakaroon ng problema. Tulad ng sabi ng matari na may backslide. Pero alam mo, hinahanap ko yung word na yun ito sa Bible, yung backslide. Yung tinatawag na backslide po yung pakihina ng pananampalataya. Hindi po yun yung pagtalikod, mga kapatid. Kasi alam niyo ba ito, once na pinili tayo ng Diyos, yung pagpili niyo sa atin ng Diyos ay hindi yung mawawala. Ang explanation kasi ng iba, kaya nawawala yung salvation kasi yung physical na laman o yung laman ay mayroong papel doon sa kaligtasan. Yung pumisan yung problema. Kapag pinaniwalaan na mayroong part sa salvation yung gawa ng laman, ay talagang may problema doon. Kaya nakakalungkot minsan. Ang pananampalataya binigay sa atin ng Diyos ay inilagay doon sa ating Espiritu. Kaya nakilala natin ang Diyos eh. Kaya tayo nagkaroon ng pagkakataon na siya ay makilala at siya ay tanggapin at siya ay ating sundin. Dahil doon sa binigay na pananampalataya. Isinuko ng Diyos ang Ama ang kanyang anak na si Jesus upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga hinila. Kita niyo yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. And that's the purpose. And that's the plan of God. To save and to pay those chosen people of God. Para ingatan. Para tiyakin yung kaligtasan. So, ito pa yung isa mga kapatid gusto ko rin linawin.
Pastor, di ba, pag nagkasala, pinaparusahan ko. Alam niyo, minsan nakakalungkot na ipinakikilala yung Diyos na malupit na nagpaparusa. Pero ang katotohanan ng mga kapatid, once na tayo ay pinili ng Diyos, wala na tayo sa pagkatol. Sabi ng Romans chapter 8, hindi na tayo kasama doon sa hatulan. Na-absuelto na tayo. In-absuelto na tayo noong kaligtasan binigay sa atin. Ang hatol po kasi dito na sinasabi sa Bible ay pagdating doon sa judgment on the white road. Doon po yung judgment, doon po yung paghatol. Yung huling hatol na gagawin ng Diyos sa sangkatauhan. At yun ay mula doon sa unang likha niya hanggang doon sa katapusan ay yun yung gagawin ng Diyos na paghatol doon sa lahat. Ngayon, yung lahat ng mga pinili ng Diyos, lahat ng mga yung napabilang doon sa body of Christ, ay hindi na siya kasama doon sa paghatol o doon sa hatulan. Kasi nga, di ba, yung unang bubuhay ng Diyos, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, makakasama dito sa 100 o sa 1,000 years. Pagkatapos yung ibang mga hindi nakasama, ay doon sa huling panahon na pagtatatan ng pagkakahalian. So, ibig sabihin, hindi na kasama sa hatol. Kaya nga yung pag-iingat ng Panginoon sa Kristo sa atin, ay hindi para tayo ay parusahan, at hindi para tayo ay makasama doon sa hatulan. Kundi iniingatan tayo ng ating Panginoon sa Kristo kasi doon ang pinapagawa ng Ama sa Kanya. Iyakin yung kaligtasan ng bawat sa atin. Kaya, makikita natin mga kapatid na ang kaligtasan binigay sa atin ay sure. Iyak. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng 10%, 20%, 50%, hindi yun eh. 100% salvation and sure, yun ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya iniingatan ng Panginoon sa Kristo kasi baka mataya na tayo. Dahil yung mga turo na nawawala yung kaligtasan. Abay, sayang naman. Pero kung ibinigay eternal pagkatapos mawawala. Ang eternal, hindi nawawala, hindi natatapos. Kaya walang pagkawala. So, kailangan maging clear sa atin yan para tumayo tayo sa ating pananampalataya kapag tayo ay mayroong nakasagupa o kaya ay na-encounter ng mga gayong turo. Hindi magkakaroon ng pag-aalilangan doon sa ating kaligtasan tinanggap sapagkat meron na tayong katiyakan. Tiyak na natin yung sarili natin. Yun kasi po, alam nyo yun yung observe ko sa dami ng mga simbahan na napuntahan ko. Bakit ang lalamya ng mga mananampalataya? Kasi yun ang problema nila Yun ang problema po talaga. Kaya, alam nyo, doon ako naging conscious sa gayong klase na dahil sayang yung paglilingkod natin sa Panginoon, sayang yung pagkanta-anta natin, sayang yung pupunta natin sa simbahan, pagdating natin ng mga gawain. Kung gayon din lang yung magiging sitwasyon ng ating pananampalataya, di ba? Para tayong pumunta doon sa isang lugar na hindi natin alam saan pa tayo nagdaan. Ano pa rin talagang totoo? Di ba? Kaya kailangan meron tayong tiyakin para sa ngayon. Hindi tayo magsasaya ng panahon ng ating paglilingkod. Ito paano tayo masabihan na welcome, my faithful servant. Kung tayo ay nagtutuda at wala tayong tiyak at tayo nag-aalinganan po sa ating pananampalataya. John chapter 3 o 1, kabanatang 3, talatang 12 hanggang 18. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi upang atulan ng parusahan sa libutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, makita niyo? In verse 10, nung pumunta ang Panginoon sa Kristo, hindi yun yung plano niya na parusahan, kundi iligtas. Yung mundo po na binabanggit dito, yung word na sinasabi dito, may mga marami pong interpretasyon. It's either tao, is either yung bagay ng mundo, is
Decider, ito yung mga pinili ng Diyos. Yung mga hinihiram ng Diyos. Verse 18, hindi hinatulan ang parusa ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Makita ninyo, ano yung judgment na sinasabi dito, mga kapatid? Ibig sabihin po, yung judgment ay binigay na ng Diyos sa simula pa lang nung isugo ng Ama ang ating Panginoon sa Kristo. Ang judgment ay doon sa mga taong hindi nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So malinaw yung mga kapatid that there is no such judgment for believers. Sa ating po wala ng judgment. Basahin niyo yung Romans chapter 8 pag may tayo po kayo. Number 2, binigyan tayo ng pangunawa tungkol sa ating magiging anak ng Diyos. Sabi ng verse 98. Kasi, gusto kong tataka, natanong niyo ba yung sarili niyo, paano magiging anak ng Diyos? Tapos nabasa niyo sa Old Testament, yung mga Israelita na pala yung mga anak ng Diyos. Diba? Pagkala, pagdating sa atin po, paano tayo naging anak ng Diyos? So, hindi naman tayo Israelita. Anong pinalaman natin doon sa pagiging anak ng Diyos ng mga Israelita at paano tayo tatawag ng mga anak ng Diyos? Naunawaan natin na tayo ay naging mga anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Yan. At mula doon ay sinilang tayo sa isang kaligtasang hindi gawa ng tao kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano yung pagkakaiba natin sa mga Hudyo? Ang mga Hudyo po kasi ay piniling bayan ng Diyos. They are the chosen nation. Sila yung piniling ng Diyos na maging bayan niya. At tayo ngayon, ano tayo mga hindi? Tayo mga hindi ang kinahabagan at pinili ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, yung plano kasi ng Diyos po ay tapos na, from the beginning pa, hindi pa kinikiin ang mundo, ay kumpleto na po. Kumpleto na yung plano ng Diyos doon sa mangyayari. Kaya nung pinilate ang Diyos sa mundo, nagsimula nang i-apply yung plano niya. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon sa Kristo bilang panghuling